Dwight Howard bibigyan ng 10-day contract ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, balikan muna natin ang naging laro ng Lakers at OKC kanina. Magang ngang lumamang ang Oklahoma City Thunder ng double digits laban sa Los Angeles Lakers. Subalit, dahan-dahan silang lumamig sa opensa na nagresulta sa pagiging dikit ng laro sa first half. Sa halftime, hawak ng OKC ang 3-point lead sa score na 51-48. Namayagpag si Shai Gilgeous-Alexander na may 15 points at 5 assists, habang sa panig ng Lakers ay wala pang nakakapasok sa double-digit scoring. Gayunpaman, 6 na manlalaro ng Lakers ang nakapagtala ng mahigit 6 na points. Sa second half, nagbigay ng sorpresa si Austin Reeves matapos makabalik sa laro kahit nagkaroon ng hindi magandang bagsak noong first half. Subalit maraming fans ang nag-aalala kay Reeves dahil tulad ng inaasahan, ang ganitong uri ng pinsala ay mas nararamdaman pagkatapos ng laro. Kaya't kahit naglaro siya, questionable pa rin ang status niya para sa susunod na laban. Sa kabila ng pagsusumikap ng Lakers, hindi nila nagawang makuha ang panalo. Bagamat mainit si Dalton Knecht, nagkaroon ng problema sa turnover si LeBron James na naging sanhi ng pagkadismaya ng maraming fans, lalo na ng Lakers fans. Hindi nila inaasahan ang ganitong performance mula sa isang 4-time MVP. Sa pagtatapos ng laro, nanaig ang OKC sa score na 101-93. Pinangunahan ni SGA ang Thunder na may 36 points, 6 rebounds at 9 assists. Nasayang naman ang effort ni Dalton Knecht na nagtala ng 20 points, 6 rebounds at 4 assists. Nagpakitang gilas din si Anthony Davis na may 15 points, 12 rebounds at 7 assists, ngunit kulang pa rin ito para dalhin ang Lakers sa panalo. Si LeBron James na nagtapos lamang ng 12 points, 8 rebounds, 6 assists at 5 turnovers ay naging sentro ng batikos mula sa fans matapos ang laro. Samantala, mainit na usapin ngayon ang posibilidad ng pagbabalik ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Matapos ang pagkatalo ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder, napansin ng marami ang kahinaan ng depensa ng kupunan sa ilalim ng basket. Sa nasabing laban, hirap na hirap si Anthony Davis sa pagbantay kay Isaiah Hartenstein, ang sentro ng OKC na nagtala ng 18 rebounds at nagdomina sa paint. Dahil dito, naniniwala ang ilang analyst na kailangang gumawa ng hakbang ang Lakers upang mapalakas ang kanilang depensa kung nais nilang manalo sa mga susunod na laro. Isa sa mga napag-uusapan ay ang muling pagkuha kay Dwight Howard, isang veteranong sentro na napatunayan na ang husay sa depensa, lalo na laban sa malalaking manlalaro tulad ni Nikola Jokic. Maraming fans ng Lakers ang pabor sa ideya ng pagbabalik ni Howard. Gayunpaman, may ilang balakid sa planong ito. Dahil puno na ang kasalukuyang roster ng Lakers, kailangan nilang magtanggal o mag-trade ng isang manlalaro para magawa ang espasyo para kay Howard. Isa pang option ay ang pagbibigay sa kanya ng 10-day contract sa January 5, 2025 kapag pinayagan na muli ng liga ang ganitong uri ng kontrata. Naniniwala naman si Howard na kaya pa rin niyang magbigay ng malaking ambag sa depensa ng Lakers. Aniya, handa siyang harapin ang mga elite big men ng NBA at muling patunayan ang kanyang kakayahan sa court. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ang Lakers front office na bigyan si Howard ng pagkakataon. Ayon sa ulat ng isang NBA insider, may pagdududa sila sa kanyang kondisyon, kalusugan at kakayahan na makipagsabayan sa mas batang mga big man ng liga. Kaya naman patuloy pa rin ang debat kung dapat bang bigyan ng panibagong tsansa ang dating NBA champion na si Dwight Howard.